Ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. O banal na Ama, dumadalangin po kami sa iyo na puno ng pasasalamat sa biyayang buhay na ipinagkaloob mo sa amin. Kami po ay nagpapasalamat sa pagkakataong ito na magkatipod ngayong gabi bilang isang komunidad. Pagpalain po ninyong lahat ng kaisa sa pagtitipong ito. Humihingi po kami ng iyong gabay at karunungan para sa mga usapin na aming tatalakayin ngayong gabi. Tulungan mo po kami na palaguin ang pagkakaisa kung saan ang pag-ibig, respeto at pagkaunawa ay umiiral. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. So for our readings po for tonight, so here are the 10 Bible verses that reflects on the various problems and challenges. The first one is the Romans chapter 7 verse 15 said that, "For I do not understand my own actions, for I do not do what I want, but I do the very things I hate." It reflects on the eternal struggle and conflict within oneself. According to Psalm chapter 13 verse 1 to 2, "How long, O Lord, will you forget me forever? How long will you hide your face from me? How long must I wrestle with my thoughts, and day after day have my sorrow in my heart?" It expresses feelings of abandonment and prolonged sufferings. The third one is from Job chapter 3 verse 26. "I am not at ease, nor I am quiet. I have no rest, but trouble comes." It highlights the constant presence of trouble and unrest. The next one is the Ecclesiastes chapter 1 verse 14. "I have seen all the works that are done under the sun, and behold the vanity and vexation of spirit." And it reflects on the futility and frustration of human endeavors. And next is the Habakkuk chapter 1, verse 2 to 3. "O Lord, how long shall I cry for help, and you will not hear? Or cry to you violence, and you will not save? Why do you make me see iniquity, and why do you idly look at wrong?" It questions God's apparent inaction in the face of injustice and violence as well. And the next one is the Jeremiah chapter 20 verse 18. "Why did I come out from the womb to see toil and sorrow, and spend my days in shame?" It reflects on a sense of purposelessness and sufferings in life. The next one is the Matthew 26 verse 38. "Then he said to them, My soul is very sorrowful, even to death remain here, and watch with me." It shows Jesus expressing deep sorrow and seeking for the support of others. Next is from Romans chapter 8, verse 22. "For we know that the whole creation has been groaning together in the pains of childbirth until now." It reflects on the collective suffering and longing for redemption in creation. The next one is from 2 Corinthians chapter 4, verse 8 to 9. "We are affected in every way, but not crushed, perplexed, but not driven to despair, persecuted, but not forsaken, struck down, but not destroyed." It acknowledges the presence of hardships, but also resilience and hope. And lastly, from Psalm chapter 22, verse 1, my God, why have you forsaken me?" This is one of the last word in 7 last word of Christ. "Why are you so far from saving me from the words of my groaning?" And it expresses a profound senses of abandonment and questioning God's persistence. And that's for our reading for tonight. Thank you so much. Okay, so good evening po sa inyong lahat. Kamusta na po kayo? Ayan, I hope everyone is okay po. So, our topic po for tonight is based po sa sinend ni Sister Jessica. How are we going to overcome our luggages in life?
So let's pretend that we are luggage. Isa tayong maleta. Yung maleta is nagre-represent sa atin, and yung laman nun is yung mga struggles in life na nararamdaman natin as of now. So ayun, there is one question struck kanina while making this talk, and yung question na yun is, paano natin in-overcome yung bawat luggages na nararamdaman natin. So, for me, this is one of the hardest question to answer kasi yes, paano? Kasi pwede mong sabihin na by baby steps lang is in-overcome mo siya. Pero the end of the day, hindi natin siya literal na, anong tamang term dito? Hindi natin siya literally na in-overcome by baby steps kasi nga napapangunahan tayo lagi ng fear and nawawalan tayo ng hope. So ayun, tulad ng sinabi ko kanina, luggage is a term for the struggles, pain, or should we say, sa madaling salita, the problems in life na na-encountered natin in every point. So sa atin, as of regular individuals, iba-iba tayo ng luggage in life na nararanasan kasi iba-iba tayo ng aspect and level ng lives. Kunyari, katulad sa akin, personally, yung luggage ko ngayon is, syempre, yung pagsastrike ng academic validation sa bawat tao. Though, hindi naman dapat, pero kasi parang kailangan sa, ano namin ngayon, sa, what do you call this, sa generation namin is kailangan yung patunayan ka as of your age. So, kailangan sa aming mga students, especially the senior high schools and the college students, is nagsisik sila ng academic validations to many, as well as kung hindi naman financial stable yung family mo, yun, another burden yun for you. And iba din po sa inyo as an adult, and especially sa mga parents na nakakasama natin here sa prayer meeting natin, iba din po yung luggage na nararanasan nyo kasi yun, iba-iba po tayo ng aspects in life. But how can we define problems po ba? So maraming pwedeng definition, depende kung ano po yung nararanasan natin. Pero yun nga, as time goes by, lagi natin tatandaan na every time na meron tayong nai-encounter na luggages and problems sa atin is, it's always the Philippians 4:13. I can do all things through Christ who gives me strength. So, ayun. Bibigyan niya tayo ng problem knowing na kaya natin i-overcome. Kasi sinabi rin sa Psalm 34:17 na the righteous cry out and the Lord hears them. He delivers them from all their troubles. Kasi nga, hindi siya magbibigay ng problems na hindi natin kayang i-resolve. Just to think lang na ibibigay niya yung problem na yun sa atin, knowing na gusto niya tayo na umisip ng way on how we overcome it. Kasi let's be real na kapag once na nakaka-encounter tayo ng problems, especially kunyari the teenagers, mostly hindi sila faithful and hindi agad sila humihingi o nagsisik ng help for the elders or nagpipray para kayanin nila yung struggles na na-encounter nila. And napapangunahan sila lagi ng pagrereklamo and self-pity na bakit kasi kailangan dumaan pa sa point ng life ko na pagdaanan ko to, ganun. Pero it speaks na parang yun yung lesson ni Lord sa atin na parang when He gives challenges to us, dun nalalaman kung gaano katatag yung faith ng bawat tao. Kasi kung isa ka pa sa papanghinaan ng loob is babagsak ka talaga. And yun nga, nakakatuwa dito sa atin, sa community natin, especially sa mga nakakasama natin sa prayer meeting na once na nagsa-struggle sila in life, not literally financially or what, kahit ano, nandito pa rin na tinataasan pa rin nila yung faith
for them to prove na si Lord nasa atin lagi and hindi niya hahayaan na mag-neglect tayo, na ma-neglect tayo sa buhay. So yeah. Okay, next. As Romans chapter 8, verse 28 said that, and we know that in all things, God works for the good of those who love Him, who have been called according on His purpose. Everything happens for a reason, sabi nga. And indeed, opo, kasi minsan, meron din kasi tayong mga decisions na na hindi rin talaga akma sa dapat nating gawin. So, hindi dapat, kaya minsan nalilan tayo na magkaroon ng problem para makapag-assess tayo, magkaroon tayo ng self-assessment ba, kahit pa paano na alam natin kung paano natin i-assess yung sarili natin when the time comes na nagkakaroon tayo ng maling decision in life. That can also lead us to big problems. Kaya sabi nga natin sa ibang talk natin na si Lord sobrang bait niya. So binigyan niya tayo ng brain and heart, and binigyan niya tayo ng freedom to think and to know what is right and what is wrong. And with that, binigyan niya tayo ng freedom na makapamili kung anong path yung pipiliin natin for ourselves, knowing the path na tinatahak natin is kung makakabuti ba sa atin or makakasama. That's why we have consequences to take, especially kapag alam na nating mali yung ginagawa natin. Tapos, doon pa tayo sa way na yun liliko. It can cause a lot of baggages and burdens to us. So parang thought din po yun na, yes, ang bait ni Lord na binigyan tayo ng freedom to think and magkaroon tayo ng freedom of expression and mamili kung anong gusto nating gawin sa buhay natin. Pero there's consequences above it. And yeah, minsan, kahit alam nating mali, yun yung pinipili nating path so that nagkakos siya ng sobrang luggage sa atin, sobrang grabing burden, kumbaga. Okay, next, from the 2 Corinthians chapter 4, verse 8 to 9, we are hard-pressed on every side, but not crushed. Perplexed, but not despaired. Persecuted, but not abandoned. Struck down, but not destroyed. Kasi hindi niya tayo papabayaan kahit anong mangyari sa sarili natin. Kasi sabi nga din sa isang Bible verse from 1 Peter chapter 5, verse 7, cast all your anxiety on Him because He cares for you. Diba? Ang ganda po ng verse na yon na cast your anxiety, or hindi na lang anxiety yung term, cast all your burdens upon Him. Those who is heavily laden. Kasi as He promised, I am with you always until the very end of time. So di ba, sobrang grabing privilege yung naibibigay sa atin. Tayo na lang talaga yung pumipili ng path na tatahakin natin, neither the good side or the bad side. And it's always the saying, the term na, huwag kang matakot. As Ichiwari's song said, isipin natin si Christ yung nagsasabi, yung nakakanta nun sa atin, huwag kang matakot, hindi mo ba alam nandito lang ako sa iyong tabi? Hindi kita papabayaan. So with that, huwag tayong matakot na harapin yung bawat trials natin sa buhay kasi it is planned. Kasi nga, sabi nga sa atin, di ba, parang when the time we are born, yung lifeline natin, meron na siyang, kumbaga, may journey na siya kung anong plano sabi ni Lord. So parang siya na yung nag-design ng life na meron tayo. Tapos yun nga, parang minsan sinusuway lang din talaga natin. And with that, kaya ayun. And the Lord is with us lang always. And according to Joshua chapter 1 verse 9, have I not commanded you? Be strong and courageous. Do not be afraid. Do not be discouraged.
For the Lord your God will be with you whenever you go. Hindi nga, kasi nga, di ba, if God is with us, who can be against us? Parang di ba wala na, kasi parang siya na yung most powerful na pwedeng nating kapitan. So sabi din sa kanta na yung madalas sa kinakanta natin sa funeral mass, walang makakapaghiwalay sa atin sa love niya. Even the hunger, poverty, self-denial, trials, judgment, rejections, and problems. Lahat, walang makapaghiwalay sa atin. Kaya, the best thing we can do is to have faith and trust. It's always redundant to say, but yeah, that's the powerful weapon we have na kailangan natin ng strong faith for us to be able na i-overcome yung trials and struggles na nangyayari sa atin. Especially, magandang example dito yung case nila Brother Rolly na kung tutusin, they're not stable as like then, but nangyari pa yung ganong trahedya sa kanila na from wala na nga, lalo pang winala. Like that, yung sabi nga nila na yung parang, yung ano yung term na sinabi niya, basta yun po, nasa dulo ng dila ko. Pero yun yung sinabi niya sa akin na parang dun, parang ganun na sobra siyang sinusubok ni Lord kung gano'n katatag yung paniniwala niya sa kanya. Kasi kung tutuusin, pwede niya daw isumbat na bakit naman nilet mo mangyari yung mga ganung bagay. Eh, alam mo namang active kami dito sa'yo. Parang yun yung thought nung sinabi niya na active servants nila, buong family. Bakit nilet ni Lord? Pero yun nga, naniwala pa rin siya sa term na everything happens for a reason talaga. Kaya sabi niya, lalo siyang kakapit kay Lord ngayon na nakaka-experience sila ng ganong luggage sa buhay nila. So yun, upon having my time here, sharing about these luggages and problems is, naalala ko lang yung mga movies na pinanood ko. To be exact, is yung mga Disney movies, especially the Disney princesses, na ang daming moral na pwede nating ma-realize and pwede natin siyang i-apply sa buhay natin na related sa topic natin ngayong gabi, which is about luggages and problems in life. As well as the struggles na nafe-feel natin every time. Hindi lang kasi porket sinabi mong problem is major causes na, kasi kahit simple things ngayon, we consider this as a problem. Like, example, si Snow White. Bakit siya binigyan ng poisonous na apple? Kasi it shows that people around you can cause problem as well. Kasi maraming tao sa nakapaligid sa atin na we don't know that is real or not. So hindi natin alam kung genuine ba yung or sincere yung pagpapakita ng tao nila sa atin. But sometimes, also people can be, sila yung magiging way for you to have problems in life. That is the first thing. Next, si Cinderella. Bakit kaya siya binigyan ni Fairy Godmother ng hanggang 12 midnight lang sa party? Kasi pwede naman. Pero for me, it shows that every actions that we take has a limitation. Na hindi porket masaya tayo sa isang bagay na nagagawa natin, is pwede na nating abusuhin. Kasi at the end of the day, pwede rin siyang mag-cause ng big damage or problem sa atin. Diba? Next, si Sleeping Beauty. Bakit kailangan niya paintayin yung true love's kiss para magising siya? And for me, it shows na everything can wait. Eh hindi dapat natin nirarush lahat ng bagay. Kasi ang nangyayari sa atin, especially na lang po sa amin, sa generation naming mga Gen Z, na parang
we have the FOMO in ourselves, like we have the fear of missing out, na dapat, pag meron yung mga, though, dapat, yes, tinuturo naman ng parents natin na dapat maging humble tayo every time and maging contented for what we have. Pero syempre, some of us, hindi naman lahat, pero karamihan halos, or halos lahat na nga, may fear of missing out na parang bakit sila ganun? Bakit ako wala? So parang ang nangyayari, nagkakaroon ng pressure sa utak mo na parang dapat meron ako nito, dapat mag-produce sila mama ng ganito, ganyan ganito. So hindi siya tama kasi it can cause burden to you and as well, nagiging ano siya sa'yo, nagiging luggage kasi bakit mo pipilitin na mag-produce ng bagay na hindi mo kaya? So yun yung isang moral na tinuturo sa atin ni Sleeping Beauty na everything can wait. Hindi mo kailangang madaliin yung isang bagay. So yeah, and siguro lastly, Ariel, bakit kailangan ipagpalit niya yung tail niya para magkaroon siya ng paa to marry the man she loves. And I came with the thought na kasi whatever we want in life, we need to have sacrifices. Diba? Hindi natin siya pwedeng madaliin. Tulad nung kanina sa moral case, Sleeping Beauty. We don't need to rush things. So kung gusto natin ng isang bagay, we need to sacrifice for it. Parang, di ba, sobrang mas nakaka-proud na, kunyari, yung mga working students. Napagtapos nila yung sarili nila for working for themselves. And they sacrifice it na magtrabaho habang nag-aaral. So that's the point of it. And lastly po pala, so why are the Disney princesses movies produced? And for me, it's ano lang, parang katulad lang sa mga problems natin in life, yung luggages natin na to teach us na kahit gaano kalala yung problems na we encountered right now, is there always the happily ever after. Na hindi natin kailangan madaliin na maging masaya ngayon. Kasi, let's be real, we are in a world that's full of problems. So at the end of the day, we're having happily ever after like the Disney princesses na nag-struggles muna sa buong movie and nagkaroon sila ng masayang buhay after that. And siguro masasabi ko lang, are we happy enough right now? Maybe not. But yes, because it's not the end. Hindi pa katapusan eh. Kaya hindi pa tayo masaya, hindi pa happily ever after sa life natin kasi we have luggages pa to overcome. Pero you know, at the end of the day, like a Disney princess, I hope every one of us will have their own happily ever after. And masabi natin yung term na this is it. I overcome it. Thank you, Lord. And let's always remember this phrase from Psalm chapter 46, verse 1. God is our refuge and strength, an ever-present help in trouble. So, at the end of the day, yun lang ang lagi kong inaalala na every time na I'm having struggles, luggage, and problems in life, there's always God at my back. And sinasabi niya lagi na, lumapit ka sa akin, ako bahala sa iyo. Thank you so much for listening at my talk. God bless us all. Praise Jesus. Sige, oo. Galing-galing na ni Brother John Paul. Oo, galing na. Galing na. Diba Galing talaga. Brother John Paul. Oh, sige, magano po tayo ha, mag-sharing po tayo, no? Kahit na 3 minutes, 5 minutes. Galing talaga ni John Paul oh. Pwede na maging pare, oh. Siguro pagkatapos niya ng mag-aral, no? Pwede na magpare yan. Una, ipanatangin natin ang bawat isa
no? Lalo ng mga may sakit ngayon. Si Brother Egay, pagdasal po natin, may trangkaso. At lahat po, Panginoon, na dumalo ngayon sa San Martin de Porres Church, ang prayer group, San Martin de Porres Church, ang family po ni Brother Aldrin, Sister Karina. Tinataas po namin sa iyo si Brother Aldrin, Brother Alvin, si Brother John, si Jody. Sino po itong Jody? Panalangin po natin siya, no? Si Bishop Lito, po si John Paul, no? Yung family ni Brother Rolly, no? Sila Sister Ronette, no? Sister Karina, Ate Edith, Ate Baby, si Kite, Sister Kite. Sino si Lina? Hindi ko po kilala yon. Nakikita ko lang dito, no? Si Sister Lina. Si Eileen. Si Eileen nandyan. Oo, no? Sister Arlene, no? Sister Jessica, tsaka si Ate Emily. Kahit na wala po rito, no? Si Sister Levi, no? May sakit din po siya. Pagdasal natin. Lahat po naman may sakit. Ipanalangin po natin. At may maraming luggage na hindi pa overcome. Ayun po kasi yung sharing ni John Paul. Yung mga hindi pa na-overcome ang luggage nila at yung mga may dinadala pang luggage, sinabi nga niya, laging lumapit sa Panginoon, no? At least alaman ko yung mga pangangailangan ng Gen Z. No? Gen Z nga pala kayo, no? Isang sa akin yan, isang realization, no? Iba pala mga pangangailangan, no, ng mga Gen Z, no? Kaya dapat pala sa mga ating mga ministry, natutugunan yung mga ganyang talks para ma-address ang mga Gen Z, no? Maraming binanggit si Brother John Paul na mga Bible verses na napakayaman na hindi po natin mahimay-himay lahat, no, dahil isang oras lang po ang ating sharing, no. Pero ang sinasabi lang po ng mga verses na yon, remember what God has said. No, alalahanin natin ang mga sinabi ng Panginoon sa mga verses na nabanggit ni Brother John Paul, no? What God has said, what God has done, and what God has promised, and what God will be doing, no, in our lives, no? Ayun po yung mga Bible verses, no? Kaya may mga Bible verses na angkop ko, no? Psalm 46 verse 1, no? God is always our present help, no? So mayaman po yung mga nabanggit niyang verses. Pakinggan po natin dahil galing sa Panginoon yun, no? Siya mismo nagkasalita sa atin, no? Nagiging makahulugan ang ating Bible sharing, Bible kung naging personal na yung mga sinasabi ni Jesus sa atin, no? Ganun, no? Ang isa pa, yung halimbawa, nangyari kay Brother Rolly, sa family niya, may community na tumutulong. Mapansin nyo? So, another way of overcome our bridges, aside from remembering what God has said, ay lagi tayong may napapaloob sa community. No? May community tayo, no, na tumutulong. Mabuti nangyari yung sunog, wala ron sa bahay sila, no, Brother Rolly, maaari sila namatay. No? Nailayo sila ng Panginoon sa ganung mga sakuna, no? Kundi mas malaking mga nasaktan, may mga namatay, no? Yung mahalaga rito, lumalapit lagi tayo sa Panginoon. No? Yung ayun ang sinabi ni John Paul, no? Lumapit lagi sa Panginoon, no? So ayun mga ways, no, na binanggit na i-share sa atin ni John Paul. Una, pakinggan natin kung ano sinasabi ng Panginoon sa kanyang salita niya. Pangalawa, halimbawa si Brother Rolly, naka-connect lagi sa community. Kaya mahalaga may community tayo. Halimbawa si
si Saint Thomas, no? The Apostle. Wala sa community. Kaya marami siya nami-miss. Nung bumisita si Jesus, hindi niya nakita kasi wala sa community, absent siya, no? Pero nasa community siya, nagpakita na si Jesus. Si Pedro, kahit na-deny niya si Jesus, nasa community pa rin siya. Halimbawa, tuloy yung namatay si Jesus, di niya nabuhay, tuloy lang yung kanyang mangingisda. Nasa community siya, kasama niya sila John, yung mga kapwa apostolis niya na mangingisda. Meron siyang community. No? Hindi nawala ang community. Kasi ang tendency po natin, kapag marami tayong luggages, na-isolate tayo. No? At pag na-isolate tayo, all the more, yung problemang yan, lumalaki beyond proportion. No? Kaya mahalaga po yung may community. Tapos, ikaapat, siguro, mag-start ulit. No? May isang passage sa maraming passages lalo sa Old Testament, no? Yung sinasabi na a just man falls 7 times, but every time he falls, he rises up, no? Proverbs 24 verse 16, no? Kung meron kayong Bible, pwede niyo pong i-refer yan, no? Kaya yun po yun siguro, yung mga proseso para ma-overcome po natin itong mga baggages na to, no? Basta ang mahalaga lang yung, meron po kayo dyan, Tagalog Bible, Philippians 3:13. Ang sabi kasi ni Saint Paul, what I do is I forget the past and I keep on moving towards my goal. So, meron na tayong karaan na hindi natin nagustuhan o pangkasalukuyang dinadala. Ang sabi ni Saint Paul, I move on para makuha ko yung goal. So, kung meron po kayong Tagalog Bible, no, Filipos 3:13, no? Philippians 3:13, yung sabi ni Saint Paul, what I do is I forget the past and I move on, no? So, kung Tagalog po, mas maganda sa Tagalog pakinggan. At yung mga karanasan natin, napapaloob to, na alam naman natin na i-share na sa natin to noon nung nagbagong umpisa pala tayo ng Christ Family Prayer Group nung Romans 8:28 na alam na everything will turn out good for those who love the Lord. Ibig sabihin, yung ating luggages ay napapaloob sa Romans 8:28. Isinusuko natin, inilalapit natin sa Panginoon kung ano man nararanasan natin. At yung mga anxieties natin na sinabi ni Brother John Paul na ang keynote niya, 1 Peter 5:7, cast all your cares on Him, for He cares for you. No? So ipaloob natin to sa Romans 8:28 ng ating karanasan, no? Everything will turn out good for those who love the Lord. No? Maraming hindi natin maintindihan ngayon, pero ipapaunawa sa atin ni Lord, no? Kasi yung ating mga naranasan, pwedeng maging self-destructive o mag-lead ito towards kay Lord. Halimbawa, maraming mga problema. Parang si Judas, dami niyang problema eh. Itinakwil niya si Jesus. Tapos nagkaroon siya ng remorse sa conscience niya, sinuli niya yung pera. Pero hindi siya tuloy-tuloy para kay Jesus. No, kinaligtaan niya na si Jesus merciful and forgiving. Naging self-destructive. Kaya nag-suicide siya. Marami din mga tao ganyan. Hindi lang Gen Z, kundi kahit na tayo mga elderly, no? Pag hindi tayo patuloy na nag-move on towards our goal kay Jesus, magiging self-destructive sa atin ang luggages natin. So pag hindi po tayo nag-move on kay Lord, yung mga luggages natin sa buhay ay magiging self-destructive. Mga iba nag-suicide. Mga iba wala na. Naluluna kung saan sa bisyo. Mga iba, wala na saya sa buhay. Kung ano mangyari, gano'n lang. Kasi hindi nagpapatuloy.
So yung mga nangyayari sa ating buhay ay pwedeng maging self-destructive. Dahil gagamitin niya ng kaaway, gagamitin niya ng demonyo ni Satanas para yung mga luggages natin ay mas self-destruct tayo. Masira ang ating buhay. Kaya sinasabi ni St. Paul, I forget the past and I move on towards my goal. And my goal is Jesus Christ. So we keep on moving towards Jesus Christ. Pero sa magandang phrase na sinabi ni John Paul, lapit tayo kay Jesus. Lapit tayo lagi. Tayo lahat. Kasi self-destruct tayo ng ating mga luggages, no? Kaya ayun lang po yung nakikita ko sa sharing ni Brother John message sa atin. How to overcome our luggages? Laging lalapit kay Jesus. Laging lalapit kay Jesus, no? Sinabi rin po yan ni Prophet Isaiah, no? Chapter 43 yata yun eh. Verses 18 to 19, no? Kay Isaiah 43, 18 to 19, no? So, yung mga nabanggit ko pong versikulo, Bishop Lito, kung nasi-check nyo sa Tagalog, pakibasa po para ma-share nyo, no? Kasi sabi ni Isaiah, kahit sa Old Testament, forget the former things and see what God is doing. No, what God is doing. Kasi hindi natin nakikita eh. Kaya sabi ko, isurrender natin ang buhay natin, napapaloob sa Romans 8:28. Everything will turn out good for those who love the Lord. So mahal natin si Jesus, marami tayong luggages, marami tayong mga problema, para huwag tayo ma-self-destruct, keep on moving towards Jesus, no? Siguro hanggang doon muna sharing ko, no? Parang alam niyo, remember nung the woman caught in adultery sa John 8:11, di ba? Ang daming baggage ng babae. Ano sabi ni Jesus? Go and sin no more. Go! Move on! At huwag ka nang magkasala uli. Kalimutan mo na yan. Yung the former things. Yung mga luggages mo. No, isuko mo lahat sa akin yan. And go! Go! Patuloy. Hindi pwede magbukmok yung babae caught in adultery. Hindi siya pwede magbukmok. Bakit naging ganito buhay ko? Magiging self-destructive. Keep on moving. Ay sabi ni St. Paul sa Philippians 3:13. O sa Old Testament, Isaiah 43 verses 18 to 19. Keep on moving. No? Ang pinakamalapit na maganda sinabi John Paul, lapit lagi sa Panginoon. Lapit lagi. Yung portion muna na sharing ko siguro. Bishop Lito, kung meron kang mga Bible verses dyan na nabanggit ko na Tagalog, magandang basahin po yun para kasi ang salita niya talagang nakakapagpagaling. No, ang salita niya nakakapagpapagaling. No, ang salita niya ay nagbibigay liwanag, ang kanyang salita ay nagbibigay lakas. Ang salita niya ay nagbibigay ng pag-asa. Ang salita niya ay nag-aalis ng takot. Ang salita niya ay nag-aalis ng mga agam-agam. Ang salita niya ay nagbibigay ng tuwa. Ang salita niya ay nagbibigay ng kapayapaan. Ayan po ang salita ng Diyos. Salita po ng Diyos yan, no? Na huwag po natin kakalimutan. No? Kaya ini-stress po natin. No? Kaya maganda po sa mga sharing natin every Wednesday. Punong-puno ng Bible verses na sinasite. Kahit na narinig na natin. Kahit na nabanggit na nung nakaraang mga Bible studies natin. Pero pag inuulit ang salita ng Diyos, lagi pong present yan. Laging present ang salita ng Diyos na nagpapagaling, nagbibigay hilom sa ating buhay. No? Sige po, may mga gusto mag-share dyan. Ha? Bishop, ito po yung kanina, Sige po. yung Filipos 3:13. Mga kapatid, hindi ko ipinapalagay na nakamit ko na ito. Ngunit isang Opo. bagay ang ginagawa. Habang nililimot ko ang nakaraan at sinisikap na marating ang layuning nais kong makamtan,
Nagpupunyagi ako patungo sa hangganan upang makamtan ang gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus, ang buhay na nasa langit. Opo, Philippians 3:13, no? Nagpupunyagi si Saint Paul. Nagpupunyagi siya hanggang marating niya ang reward. Ganun po tayo. Nagpupunyagi po tayo. Yung nakaraan, yung ano naranasan natin ngayon, tinataas natin sa Kanya at keep on moving hanggang marating natin yung reward natin sa heaven. No, ay yung goal natin, mapunta tayo sa langit. No, ayun po yung goal natin, no? Lahat po tayo makapunta sa langit. No? Nagtutulungan ng community para bawat isa sa atin ay makarating sa langit. Biro mo, makita natin isa't isa sa langit. Ang San Martin de Porres Church, ang Armor of Faith, ang family ni Brother Adel, Sister Karina, ang Christ Family Prayer Group, at yung mga nakikinig sa atin. Hindi ba napakasaya lahat tayo nasa langit? We keep on moving hanggang makuha tayong reward. No? Pagdating sa langit, tapos na lahat. Lahat ng mga struggle natin, lahat ng mga luggages natin, yung napakaliit lang pala lahat. Lahat pa ito gagamitin ni Lord para makarating tayo sa langit. No? May kinote din si John Paul dyan kanina, 2 Corinthians chapter 4, no? Now, we are hard-pressed from all sides. No? Kung mabasa rin po sa Tagalog yan, John Paul, no? We are hard-pressed from all sides. No? Nabanggit niya, 2 Corinthians chapter 4. Hindi ko alam anong verse yung nabanggit ni John Paul, no? We are hard-pressed from all sides. Lahat. Pero na-overcome nila. Dahil isa ang goal nila, makapunta sa langit. O lahat po tayo makapunta sa langit. Ba maganda yan? Buong pamilya natin makapunta sa langit. Yung mga mahal natin sa buhay, makapunta sa langit. Ayun ang goal natin eh. Hindi maganda yung isa successful sa mundong ito, materially. Tapos sa end, yung kanyang kaluluwa na disgrasya, wala siya sa langit. Di ba? Sama-sama tayo sa community. Tapos in the end, yung iba sa atin hindi napunta sa langit. Nagtutulungan tayo. Lahat tayo makapunta sa langit. Yung mga pagsubok, mga problema, ano lang yan eh. Parang ito nagbibigay ng ningas para lalo tayo lumapit sa Panginoon. Pero gagamitin to ni Satanas para mas self-distract tayo. Hindi siya lumapit kay Jesus. Distract siya. Pareho naman siya nag-deny kay Peter. Dinay din ni Peter si Jesus eh. Pero si Peter lumapit kay Jesus. Hindi siya na self-distract ng luggage. So parang sinasabi po natin, yung luggages natin sa buhay, pwedeng mag-self-distract tayo. Pwede ring lumago tayo sa relasyon natin kay Jesus. At ayun ang panalangin natin sa bawat isa. Na sa ating mga luggages, lalo tayo mapalapit. O sige, meron pang gusto mag-share dyan. Hello, good evening. Oo, good evening po, Brother Aldrin. Oo po, oo. Good evening, Bishop. Good evening, Brother John Paul. Evening po. Good evening sa inyong lahat. Opo, good evening. May gusto lang ako i-share na Bible verse Opo. sa 2 Corinthians 5 verse 17. Oo, opo, oo. Sabi dito, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. So, biro niyo po, no? Kung na kay Opo, Kristo tayo, na kay Jesus Christ tayo, bago na tayo. Hindi Opo, tayo yung praise you. dating Oo, dating oo. old person. Iba na Opo, tayo. opo, Hindi na tayo, kalimutan natin ang nakaraan. opo, oo. Kaya iba kasi parang nag-ano agad eh, parang iniisip pa yung mga nakaraan, Opo, yung mga masasama, iniisip pa rin yun. Kasi ganito ako. Pero dahil dito sa verse na to, opo, oo. ma-realize natin, ganun pa lang ang tao pag
na kay Kristo, bago na tayo. Automatic, bago na. Opo. Hindi po ba, Bishop? Opo, tama po yan. Oo. Napakaganda po niyan. Bili mo na kay Kristo ka. Talagang pagnilayan po natin talaga. Na, ito parang talaga tumimo sa ating kaisipan, no? Na kapag na kay Kristo ko, bago na ako. Kahit Tama. mababago na rin ang mga ugali natin, mababago na ang ating mga pakikitungo, pati pag-iisip, mababago na kasi lagi natin naiisip, I am already in Christ, I am already in Christ, I am a new creation. No, bago nilikha ako. Tama. Tama po. Napakaganda po niyan, Brother Aldrin, sa sharing mo. Praise Jesus, ha? So, yun nga po, bali, brothers and sisters, talagang huwag na kayong mag-alala. Pag na kay Kristo tayo, iba na po tayo lahat. So, yung mga blessings, Opo. syempre nakahanda na yon para sa atin. Hintayin na lang natin yung tamang panahon. Yun na po. Praise Jesus. Salamat po. Opo. Napakaganda na sharing mo, Brother Aldrin, no? Ayun po yung sharing niya, no? Na sana maisa puso, maisa diwa, lagi natin maisip, no? I am already in Christ, no? Na kay Kristo ako na. No? At mabago ang ating pag-iisip, ang ating pagkilos, ang ating pananalita, ang ating buhay, ang attitude natin sa life, may iba po, no? Yung Gen Z, no? Biro mo kung John Paul, kung kasama ng Gen Z, maisabi mo sa kanila na kay Kristo tayo. Wala na silang ganung nais na bakit ako wala, bakit ako wala, no? Kasi you are already in Christ, no? You have everything, no? You are in Christ, no? Napaka magandang phrase yun, 2 Corinthians 5:17, tandaan po natin, 2 Corinto 5:17, no? If anyone is in Christ, he is a new creation, no? Praso lang po, good evening. Gusto ko lang po i-share na yung luggage natin, kung ano man yan, sa journey ng buhay natin, nagiging magaang yung mga bitbitin na yan pag sa journey natin, kasama natin si Kristo. Kahit gaano siya kabigat na, sabi nga, ang problema, inaalaw ni Lord, hindi niya binibigayan, inaalaw niya na mangyari sa buhay natin. Pero kahit gaano kabigat ang bagahe natin, pag nandyan siya, kumakapit tayo sa kanya, katuwang natin siya na bitbitin kahit gaano kabigat ang bagahe na ito. Yun lang po, good evening. Babay Praise ulit. Jesus, ha? Praise Jesus, ha? Thank you so much po, Sister Jess. So, good evening. 3 minuto po ako. Good evening. Bishop Lito, Okay, 3 minutes. May 10 minutes pa, bibigay ko po kay Bishop yung 7 minuto para sa pananalamin. Okay, tinanong ako ni John Paul kung ano daw ang topic, sabi ko bahala ka. Kasi po, magmula po sa kanila, sa personal na mga sarili nila magmula po yung problem. Dahil aminin na po natin, walang taong walang luggage. Si Kristo na daming luggage yan nandito sa mundo. Kaya nga walang ginawa si Christ kundi nainis, but holy, jealous, and pagkagalit. No? Lahat po may luggage. Sabi nga, normal ang magkaroon po ng mga dalakin. Sabi nga sa COVID, new normal. Kaya, pagka sinabi natin, paano natin alisin o wala ang mga luggage, hindi na po mawala yan. Kasi naiinis lang tayo, may-stress lang po tayo, pagpipilitin po natin na mawala ang mga luggage. Bagang may mga pagkakataon po nagtravel po ang mga apostles, hindi ko lang matandaan yung verse, inabot po sila ng masamang panahon. Ang ginawa po, inapon po nila yung ibang mga argamento doon sa barkong sinakyan nila para makarating lang po sila sa daungan. No? So, actually, hindi naman nila lahat tinapon. Nagbawas po sila ng kanilang mga luggage. Kasi yung binigay po ng mga apostoles, more on travel. Travel by land, travel by disyerto. Lagi sila nagka-travel sa lawa. So, laging may unos, laging may bagyo, laging may masamang panahon. So, militant po kasi tayo, traveler po tayo. Hanggang nasa mundo po tayo, nagka-travel po tayo, kaya hindi po natin maiwasan na mayroon po tayong
hams na madadaanan. Eh, naisip ko nga kapag nag-travel ka po, inaalaw po ng airline na magdala ka ng luggage. Hindi naman ipinagbabawal. Pero may limit. Para sinabi ni John Paul kanina, sabi ko, yung mga luggage, normal yun eh. Yung alalahanin mo yung bayarin mo sa tubig, luggage yun eh, sa kuryente, sa renta sa bahay, yung kakainin mo everyday, may tuturing niya na luggage yun eh. Needs, but normal. Gagawin mo, kapursigihan mo na yung dalahin mo, alalahanin mo. Kasi sabi nga hindi pinapakasan yung problema. Si Christ, kapag may problema tayo, hindi lang po siya basta rescuer. Si Christ po kasi redeemer. Yung mga problem po natin, lahat po ng mga luggage natin, sa totoo lang, hindi naman talaga inalis ni Christ. Ginagawa ng blessing. Ulitin pa po. Yung mga inaayawan po natin ng mga luggage sa buhay, hindi naman talaga inaalis ni Christ. Ginagawa niyang blessing. Kagaya po ng second reading po last Sunday, ano sabi po ni San Pablo, makatlong ulit ko pong ipinakiusap po itong tinik ko, yung sakit ko, ayaw naman alisin ni Lord. Ay, napakabait naman na disipulo ni San Pablo. Ay, bakit naman yung lang, ang dami niyang pinagaling na may sakit, pinagaling yung 12 taon na dinugo na ayan, mga bulag, mga pilay, mga pingkaw. Pero kasi sinasabi ka na pinag-usapan kung may susumbat kay Lord, bakit hindi nagsumbat si Pablo? Pero sinabi ni Pablo, napakaraming napakagandang pahayag sa akin ng Diyos. Ang iniintindi ko yung napakagandang pahayag at mensahe sa akin at pangako. Ngayon, pagod ako ng yan. Marami sa... Gusto ko ipagdiinan na hindi si Lord ang nagbibigay ng problema. Hindi kalooban ng Lord ang mga negatives, ang mga problems. Ako, tinatawag ko yun yung permissive will of God. Sa mas malalim na layunin niya. Yun po ay ipinahintulot niya ng lahat ng mga negative luggages para sa mas malalim niyang layunin. Halimbawa, nagkasakit to proclaim Jesus our healer. Nagkaroon tayo ng kakipusan sa buhay, kagipitan sa buhay, parang kaya Jesus Christ is our provider. Kasi kung di naman tayo nagipit, sabi na Jesus is our provider. Kung hindi ka nagkasakit, parang may ipoproclaim na Jesus my healer. Kung hindi tayo minsan na nagkaroon ng kagipitan sa buhay, baka natin na i-proclaim Jesus Christ our protector. Yung mga situations sometimes ginagamit ni God, pinatawang tulad nila para i-proclaim ang kanyang kapangyarihan. Bakit inalaw niya yung mga sakit, yung kamatayan, yung kagutuman, kahirapan, para lang ma-highlight na siya ay makapangyarihan, may kontrol sa lahat ng bagay. Kasi kung hindi nangyayari ang lahat ng mga bagay na yan, wala na yung pinag-uusapan ngayon. Kasi kung wala lahat nangyayari ng mga negative luggages, wala na yung pinag-uusapan, anong ginawa ni Kristo? Nang dami po sa mga negative luggages niyan, ang dami natin pinag-uusapan kasi ang daming ginawa ni Christ. Sa madaling sabi, nagagamit niya lahat ng mga bagay. Sabi nga, normally ito ay mga luggages, but paano natin i-handle? Kung yung mga negative po na mga nangyayari sa atin, dapat maging mas pakinabang paraan kung paano natin mas hanapin pa si Lord. Paano pa natin mas kilalanin si Lord? Kasi kung wala po mga nangyayari sa buhay natin, hindi natin mas nire-research si God. Nang dahil sa mga sitwasyon, natututo tayo maghanap sa Biblia, paano ang gagawin ni Lord sa sakit? Paano gagawin ni Lord sa ating kawalan? So, ibig sabihin, nagiging pangalan siya para mas lumalim tayo sa Panginoon. Kasi lahat po ng mga luggages, temporary lang yan eh. Ang pinaka-purpose lang talaga ni Christ, pumokos tayo sa buhay mo lang hanggan. Kaya nagiging mabigat lang po talaga sa ating mga luggages kasi ayaw nating bitawan. Kaya ni San Pablo naman travel po sila, tinapon po muli yung fundamento ng barko, wag lang lumubog ang barko. Sabi ko nga po sa kayo natin sa aeroplano, pwede yung luggage mo 7 kilo. Pag medyo abroad ka, alam sa'yo 20 kilos. Alisin yung mga unnecessary, yung mga hindi kailangan. Pero normal po yung mga luggages niya na bakit natin worry tayo sa ating kakailangan ng bukas? Dapat lang sinasabi ko yung too much worry. Pero yung ibig sabihin mo na tayo mag-alala para sa kainin natin mamaya o isusuot.
yung labis, yung too much. Para sinasabi niya, kayamanan, pera, hindi masama. Nagiging masama lang siya kasi nakapokus na tayo sa mga nilikha na wala na yung ating isip doon sa may manlilikha. And again, mga po yung mga labis natin, that is our responsibility. Kasi kapag meron pa tayong mga aalalahanin sa buhay, simple na tingin kasi malasakit ka sa kapaligiran. Yung mga malasakit ka po sa kapaligiran, concern niyo po sa community, kapag wala si Lord sa buhay mo, hindi mo doon, bigat sa buhay. Pero kapag nasa Panginoon ka, enjoy ka na maging lagis mo yung community, na maging lagis mo po na ito ay maging kailangan ng marami. Sabi nga yung ating cross, yung pamilya at yung tao. Pero kung ayaw na natin ng ating cross, so hindi natin nakasunod kay Christ. Kasi sinabi niya, kung gusto mo sumunod sa akin, pasanin mo yung cross. Kaya mo ba uminom sa sakop ng paghihirap? Ang daming hamon ni Lord. If you want to follow me, pasanin mo yung cross. So ibig sabihin, kung sa mundo ngayon, pasanin mo luggage mo. Pero wag naman yung basura. Pero sinasabi, may cross po tayo sa buhay. Pasanin mo yung cross mo, that is your loved ones, that is your community. Sabi nga kapag pinipili na tiisin sa sakripisyo, ako sinasabi ko, thank you Lord, naging kabahagi po ako ng iyong sakripisyo. Konting-konti lang, naging kabahagi po ako ng cross ni Kristo. Di ba, Bishop, sinasabi mo rin, lahat ng ating sacrifices offered to God, nagiging holy, nagiging paral ng ating sakripisyo. Di ba sabi mo nga noon, kapag sumasakit yung tuhod mo, Lord, I offer yung sakit ng tuhod ko na ito sa mga hindi kaya tiisin yung pain, yung walang pambili ng gamot. So parang nagiging banal, sa totoo lang po, hindi po tayo tinuturuan na iwasan yung problema, hindi po tayo tinuturuan na iwasan yung pagtitiis. Ang sinasabi po, harapin. So kapag hindi po natin inaharap, nagiging bigat sa buhay. Pero kapag hinarap po natin, Lord, this is my cross. Maging katulad po tayo ng Simon na taga-Cyrene. Maging katuwang ng cross ni Kristo. Nung Biyernes Santo, may another Simon na nakipasan sa cross. So ibig sabihin, harapin ang ating cross sa buhay dahil bahagi yan ng ating paglalakbay. Pero kapag nakapokus tayo sa heaven, sabi nga ni Pablo, para akong katulad ng isang manlalaro. Hindi ako tumitigil sa pagtakbo hanggang hindi ko naabot ang finish line. Dahil alam ko may koronang naghihintay. Si Pablo nagsabi na dahil alam naman natin kung puno siya ng pakikibaka. Dalating ko siya na bilanggo siya lang alang sa Word of God. Sinabi niya katulad ng isang manlalaro, huwag tumigil sa pagtakbo. At sinabi niya rin sa kanyang mga kasama, fight. Dahil ang ating paglaban po ay hindi naman dahil sa mga languages na ito. No, kundi dahil laban sa Espiritu Santo. And again, kung may language sa'yo, kailangan harapin. That is normal. Sabi nga, normal po ang merong makaramdam tayo ng mga alalahanin, ng mga takot. Very normal, huwag lang tayo doon nakapokus. Pero kung nakita natin meron, may Kristo. Pero ganun pa man, pwede po natin i-memorize ang lahat ng mga bersikulo sa Biblia. Pero sabi nga ni Bishop, hanggang hindi natin actual na isinasabuhay. Sabi nga, ano yung mga lahat ng wisdom at knowledge kapag hindi na natin ginagawa, parang katawan na walang espiritu patay. Parang katawan na walang espiritu patay, faith without action. And again, so ang prayer po natin, Lord, hindi natin ipagdasal na, Lord, alisin mo sa akin ang problema. Kaya pwede natin idasal yun. Pero ang pinakamainam na dasal, Lord, help me to overcome. Alam mo, si Kristo din po ang nagsabi sa patay niya, sa panalangin sa halaman ng Gethsemane. Ama, hindi ko po hingin sa inyo na alisin niyo po sila sa mundo ng problema. That is prayer of Jesus Christ. Ang sinabi niya po, hinihiling ko po ma-overcome nila ang sanlibutan. Hindi niya po hinihiling na alisin tayo sa mundo ng problema sa kanyang panalangin sa Gethsemane. Sabi niya, Ama, tulungan niyo po sila mapagtagumpayan po nila dahil ang sanlibutan, hanggat gusto pa nating mabuhay, punong-puno ng pagsubok sa buhay. Sabi ko nga, sinasabi kapag ako nag-funeral mass, sino ayaw ng problema? Punta na ng ministeryo.
Kung sino pang gusto mabuhay, harapin ang problema. Dahil yung kanta ni po Bishop, yung yung kinakanta ni Brother David, ang sabi niya, the cross behind me. Mm. Hindi ko matandaan kung ano ang tanong eh. Oo. Oo. So yun lang, magandang gabi po at maraming salamat. Sabi nga yung Four Friends of the Sun, sabi niya, anak, ang dami mo reklamo. Tingnan mo nga yung buhangin. Ilang pares po yung nagmarap ng pare sa buhangin, dalawa. Pakaki yan eh. Pasan kita mula ng pinanganakan. Kaso ngayon ang problema sa iyo, pasan na kita, pasan na rin ang problema mo, ayaw mong bitawan. Pero that is Four Friends of the Sun. Thank you and God bless us all. Thank you so much po. God bless, ha. And Sige po. Our faith po, nagpapasalamat po kami for having us sa Christ Family Prayer. Thank you so much po. Bishop, closing prayer na po and your blessings. Sige po. Ang closing prayer po natin, yung nabanggit po ni Bishop Lito, Lord, may we overcome our luggages in Christ. The Lord be with you and with your spirit. May Almighty God bless you with every blessing of heaven and earth. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. God bless po. God bless, ha.